Siya na yung nagmamakaawa na ano, parang, "Di mo ba 'to nakikita, mahal? Bakit ganyan ka na mag-isip? Bakit" yung parang nabuhusan ka ng malamig na tubig na ano, hala, oo nga 'no, bakit ako ganito? Parang hindi mo na-experience before. Tapos simple lang naman yung away ninyo, pero grabe yung range ng galit mo na puwede ka pala talagang mag-turn into a monster kapagka di Mhm. ka aware. Hey sis! Nandito na naman kami, ang inyong favorite sister trio, Robbie, Rose, and Joy! Hello? Hi. Hi. Yan. So today, hindi kami talaga magta-topic ng anything. Ang gagawin lang namin is mag-chill lang tayo dito, guys. So mag-ano lang tayo, mag-react lang tayo sa mga certain videos about marriage. So may mga nakita kami na mga marriage videos, na mga posts from different social media sites na we wanted to react doon sa mga sinasabi nila. And ano yung mga, i-share namin mga experiences namin and yung perspective namin about the topic. So, first video tayo. Let's play the first video. The hardest part of marriage is to understand that the very things that make you different are the reason God put you together. And the things that drive you the most crazy about your spouse is the exact reason God put them in your life, because He didn't want you with somebody like you. He wanted you with someone different. And then I think about it with our kids. Like, the way she parents sometimes drives me nuts. It's crazy to me. I'm like, you can just sit there on the couch with those kids and just hold them. And I'm going like, outdoors. Let's do something. Let's get them in a sport. Let's achieve. And you know what our kids need? They need both. And I just think that the calling on your life is so significant, whether it's your business, whether it's your children, whether it's whatever the ministry that God has for you, that you're incomplete in and of yourself to see it happen. That's why God gave you that person. And that spouse, if you'll learn to not compete with them, but to actually compliment them and to celebrate our differences, I think it is one of those disciplines that I've had to learn in marriage. Of less like, no, it drives me crazy, but it's why God put us together, because we're better together. For this video kasi ang sabi dito is, do you compete or complement with your partner? So, sa akin, ako ang reaction ko dito, I would totally 100% agree to this one. Kasi in the early age of our marriage, though mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami ni Tony, we have found like, akala namin lahat parang sinasabi ng universe na kami talaga para sa isa't isa dahil meron kaming similarities. And also, ultimo password namin sa mga cellphone during that time is the same or parang nag-meet siya, parang inverted four kasi yun eh. So, nag-meet siya sa gitna na nagulat kami. So, akala namin we are totally the same. Pero nung sa ano, kinasal na, ganyan, doon na nag-start na, hala, ang dami pala naming ano, pagkakaiba. So, talagang daming away and all. Pero ngayon na 5 years married na kami, I would say na doon mo pala marirealize na yung beauty ng ano ninyo, indifferences, nagmamatch siya kasi kung ano yung weakness niya, yun naman yung strength ko. Kung ano naman yung weakness ko, yun naman yung strength niya. And it collides kasi it works perfectly. For example, kung sa bata, sobrang disiplinado ko o kaya ako yung stricta. Saka naman, siya naman sobrang chill, cool dad, ganyan. Which is, hindi yun makukuha sa akin ng mga bata. Sa pagdating sa, ano pa ba, sa gawaing bahay. Kung ako naman yung, I sometimes forgot things na kung saan ko nilagay, hindi man siya ganun ka 100% na sobrang OC-OC sa pag-aayos ng gamit. Pero may ibang way din siya kung paano niya na-organize yung bagay compared sa akin na sobrang detailed. Dapat by color or by ganito. Sa kanya, may ibang way siya ng organization niya na somehow, maganda rin siyang tignan. Alam mo yun? Na hindi rin siya, yung parang sa akin, parang messy-messy, pero sa kanya parang okay din pala, it works din pala yung kanya kasi it's easier to find things, ganon. Hindi sobrang linis talaga na katulad sa atin, parang halos
itago na lang lahat sa baul yung mga gamit, di ba? Pero sa kanya, gano'n naman. So, I think for me, yung compete kasi at saka compliment. Yung compete, nagawa namin yan ng mga first 2 hanggang 3 years. Competition talaga yung relationship na meron kami. Pagalingan, lalo na pagdating sa pera, ganyan. Parang sino ba yung mas malaki ditong kita, dapat yun ang masusunod, mga ganyan. So it comes like competition talaga. Pero along the way, ngayon 5 years na kami, going 6 years. So, doon mo malalaman na, hanggang dito lang pala talagang kanyang ibigay. So, ikaw, as a wife, as a better half, ano naman yung magagawa mo para makakuskusan mo? So, tulad nga dun sa video na yun, tulad ng tatay, di ba, parang puro achieve, achieve sa school and all, pero yung nanay naman, siya naman yung kalmado. Parang siguro baliktad kami ito. Ako naman yung achieve, achieve, parang ganun siguro ako ng baba. Right. Chill lang tayo. Chill lang tayo. Compliments. Kasi yung perfect balance yung naibibigay sa family dynamics. So, and which is, it helps also kasi sa kung paano mo gagawin yung routine mo sa bahay, pareho kami work from home, tapos we have 3 kids, yung complement na yon sa strength and weaknesses namin, nagagawa namin on a daily basis. So, na-apply siya. Eh, imaginein mo kung pareho kaming palaban sa buhay, sis. Ano na lang? Kalpukan galore. Kaya, Competition. and the winner is, ganun lagi. And Let's give it up for. so, yun naman yung sa akin. Kayo ba, anong reaction niyo? Ako muna. Sige, ako na lang. Ang galing nung sa video, nagagalingan ako para dineliver. Kasi, yung pagdating dun sa sinabi mo kanina na compete and, ano yun? Yung isa? Compete at saka compliment. Yan. Totoo yun. Nasa umpisa, parang competition talaga siya. Kasi syempre ako, naging nanay ako eh. Naging nanay muna ako bago ko naging asawa. Kasi nga, naging single mom ako with Aya and Yuwa. So feeling ko, mas marami akong alam. Kaya nung kinasal kaming dalawa, feeling ko, ako dapat ang masusunod. Kasi nga, ako yung may alam. Tapos siya wala pa siyang alam. Pero as years goes by, 10 years na kaming kasal, sa 10 years of marriage, ang daming nagbago. Ang dami talaga nagbago na nako-complement namin slowly yung bawat isa. Lalo na sa pag-handle ng buhay, sa mga decision making. Yan. Kasi bilang strong independent woman, dahil nga single mom ako before, and naging provider ako sa family, laging yung opinion ko, yung pinaglalaban ko. So, nung tumagal na nagsasama kaming dalawa, I learned how to submit sa mga opinions niya and listen sa perspective niya na okay din pala. Kasi minsan iniisip ko, bakit ganyan ka mag-isip? Bakit hindi ka nagpaplano? Bakit gusto mo you cross the bridge when you get there? Eh tayo, hindi ako ganun. Kailangan nagpaplano muna, ganyan. So yung difference namin na yun na siya, he wants to give a solution kapag nandyan na yung problema. Ako naman, prepare. Ganon. Dapat ready tayo. Whatever happens, worst comes to worst, dapat ready tayo sa mga scenario na yan. So, katagalan, natutunan ko yun sa kanya. And may natutunan din siya sa akin na hindi kami parang nag-overlap sa bawat isa. Nag-complement siya kasi we learned how to plan and we learned when to execute the plan. Na kalmado lang. As we go on through the process, pwedeng maging kalmado lang tayo, pero ready tayo. Ganon. So, dun ko na-appreciate tong video nito na totoo talaga siya. Tsaka pagdating din sa pagpe-parent sa mga bata, siya talaga yung kalmado. Ako hindi. Proven and tested na yan. Tapos kapag, kunyari ako yung naninigaw, ako yung galit, tapos ako yung mainit na ulo, hindi siya sumasabay. Hindi niya rin ako pinapatigil. Hinahayaan niya lang ako. And then after ko, pag ako nanahimik na, doon naman siya papasok. Siya naman yung makikipag-usap sa mga bata in a calm way. So, nag-complement kami din sa part na yun. So, talagang ang marriage talaga is teamwork. Teamwork talaga siya. So, both
parties may ambag. Hindi mo makikita mo yung sarili mo na ikaw yung mas maraming ginagawa kaysa sa kanya. Parehas namang may ginagawa talaga. You just have to learn how to appreciate the efforts of one another. Yun, ganun. How about you, sis? Yung sa akin kasi, nasa part pa kami ng minsan nagko-compete kami. Pero na-lessen na nga siya actually. Ha? Minsan lang ba? Hindi naman araw-araw. So, minsan siguro every other day, ganyan. Madalas pa rin yun, sis. Hindi, at least hindi araw-araw. Hindi, charot. Hindi, unlike before, mas grabe yung namin, bilangan sa mga ginagawa. Ngayon, mas natutunan namin yung yung o sige kung hindi kaya, sige gagawin ko. Nagkakaroon na ng compliment when it comes sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagbabantay ng bata, ganyan. So, yun yung something na nakita ko din sa beauty ng marriage, kung bakit siya yung naging partner ko. Kasi hindi talaga pwede yung kaparehas ng ugali natin, lalo na yung mga very dominant, 'di ba? Natutunan ko kasi kay Carlos yung maging soft eh. Yeah, soft. Pwede ka na ngayon. Hindi tayo sure. Siguro Open nag-toddler si topic. Ocean. Hindi, yung pagiging understanding na hindi kailangan idaan sa mga away, yung mga bagay-bagay na kayang mapag-usapan naman ng maayos, ganyan. So, natutunan ko kay Carlos yun eh. And sa akin kasi, di ba, nasanay tayo na parang kailangan very strong yung atake natin sa mga bagay-bagay. Like, hindi, dapat pag-usapan na natin to right away. Dapat pagka nag-away tayo, hindi, dapat masolusyonan natin to agad-agad. Pero natutunan namin na ay okay lang pala na na hindi muna natin siya bigyan ng solusyon agad-agad. Na pwede pa nating ipa-settle down muna yung mga emotions natin bago tayo mag-usap, ganyan. And yung pinaka tumatak sa'kin dito is yung kahit parang visit na visit ka na sa asawa mo, nilagay ni Lord yung husband mo sa'yo kasi yun yung nagko-compliment sa'yo. Na minsan akala natin parang, "Lord, bakit siya? Lord, bakit ito yung binigay mo sa akin?" Parang iiyak ka na lang. Ha? Kinokontra. Oo. Pero yun pala, may beauty pala dun sa situation na yun, na hindi pala siya negative-negative, eh, positive-negative pala siya kaya pala nagko-compliment kayong isa't isa, gano'n. Sana naman okey na yun. Okay na yun, sis. Okay na lang. Puwede na yun, Okay na. ayusin mo. Ni Mami Grace Tan Felix, okay na to? Okay. Oh, next video. Let's go to the next video. Marriage literally is the one relationship that will bring out the darkest side of you, side that you didn't even know existed. Your spouse will bring that out more than anybody, your parents, your friends. You guys will see parts of you that you didn't know existed. Marriage is from a spiritual construct. It is to help build your character. And marriage will help build your character like no other relationship. If you can get through that, you're going to see a side of you that will blow your mind. So, si ate daw muna, dahil darkest siya. Because I'm the darkest in the family, I'm going to react first. Hindi, when it comes dun sa sinabi dun na darker side, na makikita lang natin siya kapag nasa marriage na tayo. I think, nung in-evaluate ko yung marriage namin, nakita kong prideful ako. Kasi feeling ko, when I was younger, like bilang anak, bilang anak, sa magulang, feeling ko, humble ako kasi hindi ako pumapalag. Hindi ako sumasagot kila mama kahit anong mangyari, kahit sobrang siraulo na ako. Hindi ko talaga sila sinasagot ng pabalang. So, silent treatment ako palagi. So, I thought that is humbleness. Pero, as I went into marriage, ngayong nandito na ako sa mag-asawa na kami, na situation, I realized how prideful I am. Na
hirap akong tumanggap ng talo ako sa conversation. Sounds familiar ba, mga sis? Medyo nahihirapan ako na tanggapin kapag in-overpower niya ako pagdating sa arguments, yan. Yung mga opinion niya kapag sinishare niya sa akin, tapos nagtatalo na kaming dalawa, kasi yung opinion ko din, gusto ko yun yung tanggapin niya. Which is, kung iisipin natin, parehas namang may sense yung opinions namin. Why not meet halfway? Ganon. Pero nag-overpower yung pride. Lumalabas yung pride. Kaya hirap tanggapin yung opinion ng spouse. So, yun yung nakita kong dark side ko na until now, wino-workout ko talaga siya. Kasi ang hirap mag-humble down. Kasi alam mo naman, yung asawa ko, kapag masama na yung loob ko, pag umiiyak na ako, yan, alam ko naman lalambingin niya ako eh. Pero still, hindi na-process yung kailangan ko matutunan, yung humility sa aming dalawa. Kailangan ko rin matutunang makinig. Yung gano'n. Yung kapag minsan, kapag hindi ako nakakapag-share ng mga ng mga opinions ko, okay na lang din. Kasi umiiwas na lang din talaga sa tawag nito, arguments, mga ganyan. So yun, yung darkest side ko na I never thought I had this pride na sobrang taas, na pagdating sa kanya, hirap akong bitawan. Pero thank God, kasi inaalaw ni Lord yun na mangyari, na ma-expose yun, makita ko yun through RD, para mabago siya sa akin ng paunti-unti. Kasi I wasn't aware na ganun ako ka-prideful. Iyon. Siguro sa akin, sa side ko naman, ang sinasabi natin na darkest side natin, lumalabas yung true marriage. Kasi I believe, meron tayong iba-ibang season sa buhay. Lalo na sa mga babae, ang daming pagbabago, ang daming trauma na nararamdaman ng babae sa pagbubuntis, panganganak, yung level, yung hormones mo, yung feelings mo, grabe yung pag-change. And then I would say na kung bakit lalabas yung darkest side mo, tied up na kayo, tapos sa bawat season, like, entering to another chapter and chapter, like, yung sa parenting, tapos sunod ba nun, nag-schooling na yung anak mo, susunod nun, mga teenager na, susunod nun, ikakasal na yung mga ganon. So, every season na yun, pati kayo, bago sa inyo yun eh. So, figure out nyo pareho ng sabay. Kaya possible, yun sa akin sa experience ko, nung napanood ko tong video na to, na balik ako dun sa first time namin bumukod ni Tony. Kasi nung bumukod kami ni Tony, 2 years married na kami. Tapos nung pagbukod namin, bago ko panganak kay Aaron sa first baby. So mga 2 to 3 months, nakabukod na kami nun. Tapos grabe yung outburst of emotions mo. Siguro part pa rin yun ng postpartum because of fluctuating yung hormones mo and everything. But you never thought na may ganun ka palang range na kaya mong mailabas na hindi mo na-experience na single ka. So yung mga darkest side na yun, because of the seasons that is, parang unchanging, hindi mo na siya mababago. Hindi mo siya mababago because it's constantly changing. Yun yung hindi natin kayang pigilan. So yung time na yun, nung naninibago ka then first time mom ka, nag-burst out ka ng grabing feeling na yun. Yung halos ibato ko yung mga gamit, which is parang may gusto kang gawin. Di ba meron nga silang war room ba or rage room na tinatawag na iba ngayon? Na pupunta ka dun sa isang lugar, naalala ko yung boss ko nun, nakwento niya yun sa akin. Pumunta lang siya dun, kasi parang gusto niya lang mag-smash ng mga bagay-bagay dahil it feels like really relieved talaga sa mga sitwasyon. So, ngayon, parang ganun yung na-feel ko after ko manganak. Meron kong something na rin, gusto mong ilabas. Tapos, hindi ko na malayan yung gusto mong maging organized or pagiging planner mo and everything. Napunta siya into controlling or manipulative into a marriage. So, dominant ka, pero at the same time, hindi naman sa porket dominant ako, ako na lang yung nasusunod sa marriage life namin. Hindi rin nila, or hindi nyo rin kilala kung paano naman si Tony na, which is amazing, kasi si Tony lang yung nakakapag-subside ng dominance ko. Na hindi, may nagagawa siyang trick, siguro ginagayo siya. Siguro meron yan siyang... Agisan mo ng asin. Agisan mo ng asin. Baka mag-isip. Tabuyan mo.
siyang ginagano na parang, okay, susunod to si Chuchay ngayon dahil ganito yung feelings niya ngayon. Pero anyway, yung pala yung dominance mo, nakilala ko din yung sarili ko na masama naman talaga yung ugali ko, di ba, noon pa. Parang very direct. Yes. Thank Yes. you for admitting that in public media. Sinasabi ninyo masama ugali ko. Sige, masama naman talaga yung ugali ko. Pero hindi ko in-expect na kaya kong mandurog ng isang tao, which is asawa mo. Kaya mo siyang i-crush. Kaya mo siyang durugin at matahin. At makita na parang sobrang liit ka lang sa akin. Parang ganun. Na yun yung isa sa mga away namin nito. Nasasabi niya, bakit ganyan ka naman? Parang siya na yung nagmamakaawa na parang, di mo ba ito nakikita, mahal? Bakit ganyan ka na mag-isip? Bakit? Yung parang, nabuhusan ka ng malamig na tubig na wala, bakit ako ganito? Parang, hindi mo na experience before. Tapos, simple lang naman yung away ninyo, pero grabe yung range ng galit mo na pwede ka pala talaga mag-turn into a monster kapag ka di ka aware. Yung kapag sinasabi nilang Mimasor, talagang literal na Mimasor, di ba? Nakailang, sipa na ako sa door, di ba? So, yun talaga, yun yung Hindi may masor yun, sis. Wifezilla yun. ay, wait. Godzilla na yung wala na doon sa mga dinosaur, di ba? Dito na Wifezilla ka na. Wifezilla na talaga. So, yun yung masasabi ko na darker side because, as an excuse, Char, hindi, because of the seasons na kinakaharap ninyo. Which is, sometimes, sa akin yun yung na-experience ko. Si Tony din, sa part naman niya, hindi niya siguro nakikita yung part na nagbago din siya nung binata siya, going to a married life. Pero yun nga you cannot compare din kung ano sila nung nakilala mo sila. Because of the time that is currently going on, at the same time yung seasons sa kinakaharap. Syempre, we have to grow din from time to time. Yun yung mahirap. Kaya nakikita ninyo na parang may darkest side tayo because sabay kayong nag-grow. So you really have to figure it out together. Talagang dapat, yun talaga, i-rebuke mo yung isa't isa. Rebuke, yun talaga yung manifestation if you really love a person. Walang ibang magko-correct sa'yo kundi asawa mo lang. And which is, nakakainis kasi, di ba, wala kang maitatago sa asawa mo Makikita niya talaga lahat ng ugali mo and all. And then, you have to really fight for it. Kaya sometimes yung mga marriages nag-fail because hindi na nila kayang i-work out Yung ganun, kapag hindi na sila nag-meet halfway. So I think the more na nag-grow kayo together, the more na seasons or chapters ng buhay ang kinakaharap ninyo, mas grabe din yung nangyayari inside of you. Kasi nakikilala mo ng panibagong version na naman na Rose, panibago na naman na Tony, ganyan. So every time, laging may adjustment, yun nga. Hindi matatapos ang adjustment sa marriage. So, kung darkerest, yun siguro is darkerest. Darker tapos darkerest. Yung siguro yung sa akin. O sige, ibabash na ako dito ng mga followers natin talaga. But anyway. Sama talaga ugali yan. Yung sa akin, palong-palo yung sa akin. Salamat sa asawa mo. Yung sa akin, yung sa darkest na ang asawa mo lang ang magpapalabas at makakakita ng mga bagay na kahit ikaw mismo, hindi mo alam na may ganun ka. Yun nga yun, yung same kay ate, yung pagiging bossy. Yung parang kasi nga as independent woman, as dominant, ganyan. Parang feeling natin kasi alam na natin lahat. Parang alam na natin lahat. Tsaka yung standard kasi natin si Papa. Si Papa nga ganito dapat ganito ka din. So, sa ganun na thought natin na si Papa ganito, si Papa ganyan, tas ikaw ganyan ka lang, ganun. Hindi natin namamalayan na de-degrade natin sila, napakan natin yung ego nila, and at the same time, hindi sila nag-grow. Ganyan. Nagko-comment. True daw. Sali ka na kaya dito. Halika sa susunod
Hindi, pero yung isa din na naiisip ko na nag-change din sa'kin na yung husband lang din yung nakatulong sa'kin is yung 'di ba dati kapag kunyari may pinagdadaanan ako, laging kimkim ko lang siya kasi nga parang kilala ako as bunso, si Joy from the name itself na nagbibigay lang ng saya sa mga tao sa paligid. So, parang ayoko malaman ng mga tao sa paligid ko na may pinagdadaanan ako, gano'n, na iiyak man ako pero ako lang mag-isa. Kung inaway man ako lang iiyak mag-isa. Kung papagalitan man laging ako lang. Parang yun yung nakasanayan ko na kinikimkim ko lang yung emotions ko. Ano, nung simula naging mag-asawa kami, natutunan ko yung ano, um, okey lang na okey lang pala na umiyak sa harapan ng iba. Maging Which is vulnerable. Oo, maging vulnerable sa harapan niya na kaya kong ma-express kung ano yung nararamdaman ko, kung iiyak ako, kung galit ako, kung ano man yung gusto kong sabihin. Tsaka yun din yung sa pagsasalita din. Kasi nga dahil hindi ako expressive, hindi ko ini-express yung sarili ko sa ibang tao, pati sa words, hindi ko din namamalaya na may mga time na sharp akong magsalita sa kanya. Basta yun, yung sa mga pananalita. Siyempre, parang dati, pigil akong magsalita, filtered yung pananalita ko kasi nga, ayoko makasakit ng ibang tao. Pero 'pag sa asawa mo pala kaya mong magsalita ng masakit, na hindi parang alam mo yung pati ikaw magugulat ka, "Hala, nasabi ko yun." 'Di ba Mm. 'no? Yes, Parang hindi true. ko naman 'to nagagawa sa ibang tao, pero bakit sa sarili kong asawa, nasasabi ko yung mga ganitong bagay. Tapos parang minsan pa kung ayaw natin manlait ng ibang tao, pero yung asawa natin minsan nalalait natin sila ng very degradable. Malala. Ayun na, okey na yun. Gigigil ako dito kay Carl. Damang-dama niya yung lahat ng sinasabi ko dito. Minsan lang yan, Carlos, namnamin mong maigi. Minsan lang daw 'to, namnamin mo daw maigi. Isali na nga natin. Makihasis ka na nga lang din dito. Dahil dyan, let's go to our third and last video na i-react natin for today. You had a family before you had kids. You and your wife are a new family once you get married, and then you're adding children to them. The problem is if as a man you just devote yourself to God and family, you're probably not building your marriage. You're probably not investing in your wife. And that is a problem because what holds you together is the kids. And let me say this, for those of you who don't have kids are exhausting and they're expensive. It also says that they're a blessing, but they're a very expensive and exhausting blessing. And sometimes when the kids come, the man puts all of his time and energy into his kids at the expense of his wife, and or what oftentimes happens is the wife puts all of her time and energy where? The kids at the expense of the husband. And all of a sudden, the law of priority is violated, so the law of jealousy is triggered. And jealousy is simply this: somebody's in my place, and it triggers in a man a sense of injustice. Ayun, so about dun sa video na pinanood natin, that's so interesting kasi I really can relate to that. Feeling ko guilty ako dun. Me Ako yung too. Ako yung klase ng wife na parang feeling ko mas priority ko yung mga bata kaysa sa asawa ko. Kasi iniisip ko, priority naman ako ng asawa ko eh. So ako na lang prioritize sa mga bata. May nag-aalaga naman sa akin, so ako na lang mag-aalaga sa mga anak ko. So, okay na yun. Pero no, mali kasi talaga yun. Kailangan, sa design ni Lord, biblically, ang sinasabi talaga ni Lord dyan is, after God is your spouse, your wife, or your husband. Pero kasi kapag, let's admit it, kapag nandyan tayo sa scenario, every single day, like ako, every single day, gigising ka ng madaling araw, magpe-prepare ka ng baon, magluluto ka, asikasuhin mo yung mga bata, tapos pag alis nila, maglinis ka ng bahay, mag-aayos ka, maglalaba ka, or whatsoever, para maiisip mo pa ba, paano ko pa-prioritize yung asawa ko? Sa dami ng responsibilities. And guilty ako dun sa part na may moment kasi kami ni RD na nagtalo kaming dalawa. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Kasi nga, yung mga bata, di ba, nasa Philippines sila. And that was the time that I really begged him
to allow me to go back to the Philippines. Nagmakaawa ako nun sa kanya. As in, lumuhod ako nun sa kanya para lang pauwiin niya ako. Kasi sabi ko sa kanya, medyo masakit yung salita. Medyo masakit yung salitang binitawan ko nun. Ang sabi ko sa kanya, kung papipiliin ako between you and my kids, I will choose my kids. Sabi ko talaga sa kanya nun. Mas willing akong iwanan ka kaysa pabayaan yung mga anak ko na wala silang ina. Sabi ko, iniwanan na nga sila before, iiwanan ko pa ba sila ulit? Nung sa part na yon, at some point, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Priority, siguro depende sa depende dun sa scenario. Pero yung pagbitaw ko ng salita is hindi tama. Kasi na-neglect ko na yung design ni Lord na dapat mauna yung asawa. Mas mahalaga yung asawa. Naalala ko sinabihan ako ni Jing noon. Sabi niya, kasi sobra akong nahihirapan. Caught up ako in the middle. Kung anak ba o asawa. Kasi magkalayo nga kami ng mga bata, tapos si RD kasama ko dito. So, caught up ako, ano ba, magiging asawa ba ako o magiging nanay ako? Tapos ang sabi ni Jing sa akin nun, ang sabi ni Lord sa Bible, we stay and stick together with our husbands. Kasi yun yung gusto ni Lord yun yung design ng Lord. Hindi dapat pinaghihiwalay ng tao kahit anak pa or magulang pa ang mag-asawa. So, kaya dapat sa bawat desisyon na ginagawa, alam ko marami nagko-question bakit pinili namin na nandito kami. Pero yun kasi yun pinili kong maging asawa kaya kami nandito. And we're just trying to obey kung ano yung design ni Lord talaga sa family namin. Though at some point, minsan nane-neglect kasi may mga certain responsibilities. Pero at least every once in a while, i-remind natin yung sarili natin na we really need to go back to the original plan ni Lord. Yung design ni Lord na asawa muna bago anak. Idudugtong ko lang to, naalala ko lang kasi. Si RD kasi lagi nagsasabi nito sa akin Sabi niya, ang mga anak natin lahat babae. Balang araw, lahat sila mawawala. Tayong dalawa lang ang matitira. Kaya, ngayon, kahit maliliit pa sila, mas i-build natin yung relationship natin para pag wala na sila, solid pa rin tayo. At masaya tayo kahit tayong dalawa lang. Yun lang. Ikaw na, sis. Okay, tapos na, wala nang aangal. Okay lang. Sa akin ano yun, hindi na very recent, pero syempre kasi, 'di ba kami, ilang buwan pa lang si Ocean, 7 months pa lang si Ocean. So, nung time na dumating si Ocean, parang nagkaroon ng, totoo yun yung triggering ng jealousy. Nagsiselos si Carlos kay Ocean. Tapos minsan, magkakatabi kaming tatlo. Lalayo ni Carlos si Ocean. Sabi niya, akin lang si Mami Ako lang to ganyan. Kasi nga very clingy si Carlos, ganyan. And realization din siya na na as a wife, nakakalimutan talaga yung trabaho or parang responsibility mo as a wife kapagka dumadating yung bata. Siyempre parang ini-explain ko din sa kanya, nasa season pa siya na very needy siya, ganyan. May time pa na aakyat lang ako dito kasi kukuha ako ng gamit ni Ocean. Aakyat ako sa kwarto. Tapos syempre, 'di ba siya tulog siya sa morning. Tapos siya manghihingi lang siya ng hug. Tapos sinasabi ko pa sa kanya, si Ocean yung nag-aantay sa baba. Tas yung alam mo yun, yung nakikipag-bonding kami sa ibang mga parents, sa ibang mag-aasawa din, sabi nila, "Pagbigyan mo, ilang segundo lang naman yung yakap, hindi ka naman kukunin kay Ocean, ganyan." So, parang totoo yun, na kahit sa maliit pa lang na age ng bata, very important na nakikita nila na yung parents nila, love na love nila yung isa't isa. Kasi kayo yung magiging role model yung sa mga baby or sa batang babae, sila yung maglo-look forward sila na someday magkakaroon ako ng asawa na tulad ni daddy, parang ganyan and vice versa. So parang kailangan sa age pa lang nila, nakikita na nila kung sino yung priority. Kasi minsan pagka lumalaki sila ay
kakampi ko 'to si mommy. Parang alam mo yun, may mga ganyang senaryo dati. Alam ko mas makikinig sa'kin si mama kaysa kay papa. Dedekwat yan ng mga si mama para sa'kin, yung mga gano'n. 'Di ba, yung mga gano'n. Ayokong dumating din sa mga time na parang makikita din na na hindi ko priority yung husband, gano'n. So yun yung sa'kin. Sige, sa inyo na lang kaya yung pag-usapan. Hindi, para may iba. Nag-iisip yan. May isa ako. May napanood din kasi ako na video dati noon, tapos kami dalawa yun ni Tony. Yung topic doon, isa siyang preaching sa isang church. Tapos, ang nangyari doon, ang illustration doon is, at first, mom and dad lang, di ba? And then, nagkaroon ng anak, nilagay sa gitna. Di ba? Oo. Tapos hanggang sa nadagdagan ulit, naging dito sa gitna, medyo nahiwalay na yung mag-asawa. So, mommy, tapos 3 kids, tapos daddy. So, ganun na. Pero ang binalik doon is, why not, eto si mommy and daddy yung magkatabi, tapos yung kids yung is along after ninyo. O kaya, daddy muna, mommy, and then yung tatlong chikitin. Parang ganun. So, sa akin, na-remind ako doon kasi, syempre sa akin, tatlo to, tapos lahat to under 5 years old. Diba? Ganun ka-amazing ang mga bagets natin dito. Para tayo may daycare center everyday. So, lahat sila in need. Pero recently, ito yung guilty naman sa part ko. Hindi siya mom guilt, kundi spouse guilt, siguro. Spouse guilt naman. Kasi, sa relationship namin ni Tony, I think, simula nung nagbuntis ako sa pangalawa, si Tony naman yung over sa love, yung sa pagkikare, na hindi ko to nakita nung magjowa kami. Siya naman yung more, yung mas sweet, mas clingy, shoutout naman dyan, di ba? So, baka mamaya, ilibre kita sa susunod, Char. So, ngayon, Baka may parcel dyan, sis. ha? Baka may pa-parcel dyan. Ay, may parcel na siya, na-receive na niya agad. So, ayun, ano ba to? Yung na-remind ako doon, sa ngayon, sa relationship namin ngayon ni Tony, it's more on like, siya talaga yung nag-e-effort sa amin. Sa nakikita ko, ha. Tapos, yung mga kasi syempre yung love language ng action niya di ba? Service. So, mas kitang-kita mo talaga yung mga ginagawa niya. Kasi, yun yung pag-show niya ng love hindi siya ma-verbalize or hindi siya ma-words of affirmation. So, talagang nandun lang sa actions. Yung sa akin doon, yung take away ko din doon sa video na yun, tama yun na priority dapat natin. Di ba nung magjowa pa lang or first year ng marriage yun, wala pa kayong kids, di ba sobrang feel nila na binibaby sila. Naalala ko na dati, pupulbuhan ko pa si Tony. Ay, malalaman. Pupulbuhan pa si Tony sa likod. Yung mga ganon. Tapos yung mo pa, yung mariready mo pa yung mga damit niya. Kunyari kung mag-out of town kayo, doon nare-ready ko pa rin naman ngayon. Pero nga, Diyos ko, hello, 3 kaya yung kids. Kaya kapag ka mag-overnight sleeping kila mama, ang dami mong pinaplano na OOTD, di ba? Sa'yo, sa 3 anak. Pagdating sa kanya, isusuot mo, ilabas mo na lang para ilalagay ko na lang sa bag. Hindi mo na pinag-isipan. Uy, teka lang, ko lang kasi isisingit ko yung ganyan. Aray ko naman. Wait lang, disaster tayo dito sa part na to. Yung mga anak ako. So, very ready na yung mga gamit ni Ocean. Parang, ayan na, ready na yung mga pangpanganak, ganon. Yung mga, lahat ng gamit, diaper, gatas, etc. Ganyan. Yung mga gamit ko din. Sabi ni Ate Rose, gamit ni Carlos, na ready na rin ba? Sabi ko lang. Oo nga pala. Kasama ko pala siya. Kawawa naman. Nakalimutan. Kasama sa plano. Wala pa nga, hindi pa nga siya lumalabas. Wala na din siya. Na-neglect na agad na may asawa ka. Kawawang asawa. Ayun lang. Okay, continue. Parang dapat ata special participation ng buong pamilya ng Gutang Gutang family with special guest, di ba? Cases with special guest, Gutang family. Pero yeah,
Kaya ngayon, though kami ngayon ni Tony, kasi nagbago kami ng routine dahil bagong lipat, tapos yung bed namin, di namin ma-figure out. Minsan talaga si Tony yung tatabi sa akin para magkatabi kaming matulog. Kasi syempre yung mga work shift, yung mga working hours namin, di ba, yung sa shift namin, minsan hindi rin nagtutugma, minsan mas mauuna silang matulog ng mga bata, ako lang yung susunod. Pero natutuwa lang ako kay Tony kasi siya talaga yung nag-extra effort. Ang naiisip ko dito talagang sa marriage life, hindi mo parating ma-outgive ang isang tao eh. Like, for example, yung isa bigay na bigay, yung isa naman receiver lang. Receive! Mga ganyan, di ba? Tapos yung other way around naman, like for example, nung magjowa kami, di ba, napapansin nyo nung dati, parang mahal na mahal ko si Tony naman. Di ba? Parang ganun naman yung nakikita ninyo na manifestation. Pero ngayon, na-change. So, I think sa marriage, Ayun, hindi na mahal. oh, hindi naman. Ay, mahal na lang. Oo, Janice. Caught in the act. Doon, Huli. yung ano doon, yung level of love mo, napupunta kasi sa ibang priorities. So, na mas nabibigyan mo ng attention talaga yung anak. Lalo na kasi nga mga, ano pa, months old pa lang, tapos mga toddler, so lahat sila very dependent on you. Ang nakikita ko lang doon is, matatapos din yung season na to, magkakaroon din, mababalik din yung daytime ninyo, yung mas maluwag na kayo sa oras, ganyan. Sa ganitong panahon, ang sa amin lang, ang nag-work sa amin ngayon is meron na kaming specific time together. Like for example, yung paglalakad lang sa labas, yung kami lang dalawa, or may isa kaming batang kasama, ganyan, nakakapag-labas-labas pa kami ng ganun. So, wag lang siguro mawawala yung quality time ninyong dalawa as married couple, even though sometimes yung priorities ninyo naiiba. Like, a lot of attention would go to the kids. Tapos, part na lang, konti na lang talaga yung kanila. Pero kapag kahit yung konti na lang na yun, for example, pag quality time, nunod kayo ng movie or lalabas kayo, magko-coffee date kayo, talagang 100% dapat bigyan nyo rin yung focus nyo doon. Kasi, pwera na lang siguro kung meron tayong mga, di ba, kasambahay, mga angels na sila talaga yung 100% mag-take care ng bata. Okay, priority ko tong asawa ko ngayon. Lahat talaga gagawin ko para sa asawa. Pero, hindi eh. It also changed everything. So, sometimes, ang nakikita ko lang dyan, seasonal sometimes yung ganitong part na to. Hindi naman to dahil sa excuse, pero blessing talaga yung number one talaga na dapat priority natin yung spouse. Pero yun nga, may part lang siguro, season lang na kailangan nang i-build together yung mga kids. Kaya napupunta yung attention sa bata. Pero it doesn't mean na dapat totally 100% kalimutan mo yung spouse mo. Meron pa rin dapat, at the end of the day, in your 24 hours, meron ka pa rin dong nilalaan para sa asawa mo. Kasi sa amin ni Tony, it's either sa breakfast yan or sa dinner. Or yung mga midnight snack. Yan, sa routine namin sa isang araw, it's either yun. Sa kape, magkakape kami sa umaga, yun yung mga talks namin, o kaya sa madaling araw, kapag tapos na kami sa mga shift, mag-midnight snack kami. Yun yung parang date time namin, para may spouse time. So, I think yun lang naman yung mga gusto nating i-share. Very, very quick lang to, very insightful, and we just wanted to share to you our experiences, hindi lang just to react on those video, pero also it's a good reminder for every one of us na sa bawat marriage natin, meron tayong mga struggles, meron tayong mga challenges at mga pagbabago na kakaharapin as we enter this chapter of being a married couple or married life season. But it doesn't mean na dapat mong katakutan yun. Dapat ma-excite ka pa din kasi in every season of your life, your partner is there, your husband is there, your spouse is there beside you. And you can conquer everything because sabi nga, di ba, sa word ni Lord, two is better than one. Di ba? When you are united together, you become one na eh. So lahat ng challenges na pinagdadaanan mo, even though tayo lang naman mga babae ang nagbuntis or nanganak or nagkaroon ng trauma sa mga physical bodies natin, yung mga husband naman natin, sila yung doon ko rin nakita na wala rin ibang kayang mag-aruga sa atin or mag-take care sa mga spouse, kundi yung mga asawa din natin. So let's give it up, that shout out to our great husbands. Hindi pa naman Agree! Shout out! Shout out! Shout out.
Shout out kay RD Soreta. Shout out! Shout out sa inyong lahat. Shout out! Dads. So, I hope na meron kayo nakuhang mga lessons dito sa mga munting advices namin. And if you have any other suggestion din sa mga susunod na gusto niyo bang ipareact sa amin or meron ba kayong mga gustong pag-usapan natin dito sa podcast na to, let us know. And to wrap it up, thank you so much for hanging out with us. We hope that Thank you! you picked something valuable today, guys. We'd love to hear from you. So, continued lang kayo. Dami namin naririnig na comments. Salamat po sa pagsuporta Thank sa you amin. so much. Thank you everyone. Salamat talaga. Thank you. Nakaka-melt ng Yes, thank you po sa pakikinig. Kahit minsan parang feeling namin wala namang kwenta itong ginagawa namin. Pero nandyan pa rin kayo at sinasamahan nyo kami. So, pag-usapan lang natin yung mga struggles na yan, yung mga tumatakbo sa isip natin dito sa Hey Podcast. Tuloy-tuloy lang po. Mag-follow lang po kayo sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel, sa aming Spotify, and para magkaroon po mas mag-updated kayo on our weekly podcast. So until next time mga sis, take care and keep on shining. See you on our next episode. Bye! Bye-bye!